Ang pambansang hobby, ang katahimikan ni Edsy at ang off-cam issue ni Viancy. Sa panimula ng video, may mababaw ngunit nakakatuwang tono ang host sa pagbanggit ng salitang pambansang hobby, kasunod ng mga salitang may bulong, bambang. Bagamat tila pabiro, mukhang may pinapatungkulan itong usap-usapan o blind item na unti-unting binubuksan sa video. Binanggit ang galawang Papa Eds and Viancy off-cam na agad nagbigay linaw na ang sentro ng usapin ay ang love team ni Kalingap Edsy at Viancy, lalo na ang nangyaring kaganapan sa likod ng kamera. Shoutouts at pagkilala sa mga Kalingap supporters. Bago pumasok sa mas seryosong bahagi ng diskusyon, binigyan muna ng host ng special shoutouts ang mga supporters tulad ni na Madam Eden Abed, Sir Ronnie Balilo, Madam Fiorcina at Madam Lucila Ladaran. Sinundan ito ng pagbati at pasasalamat sa mga OFWs, silent viewers at mga ka-member ng Team Karepa. Ipinahayag rin ang patuloy na suporta sa mga haligi ng Kalingap community, Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, Edna Vlogs at Madam Jackie Tapia, na ayon sa host ay tunay na may layuning tumulong sa mga nangangailangan. Nagpakilala rin ang host bilang si Kalingap Kel at hinikayat ang mga bagong viewers na mag-subscribe at i-like ang channel, habang binanggit na ang layunin nila ay makatulong sa pamamagitan ng pabahay, scholarship at financial assistance. Off-cam issue ni na Edsy at Viancy. Sa puntong ito, ibinahagi ang tila kontrobersyal na usapin ang pagkakawala ng bagong vlog mula sa tambalang Edsy at Viancy, Edsy Vlogs. Sa video raw ni Kalingap Edu, binanggit na may nangyaring off-cam sa pagitan ni na Papa Eds at Viancy. Bagamat hindi diretsahang sinabi kung ano ang nangyari, inihayag na ito ang isa sa mga dahilan kung bakit walang lumalabas na bagong content mula sa kanilang tambalan. Marami raw ang nagtatanong kung okay pa ba si Viancy, kung nasaan siya, at kung bakit hindi na siya napapanood. Ipinaliwanag ni Edsy sa video na wala naman daw problema sa kanilang dalawa, kundi nagkakaroon lang ng conflict sa schedule ni Viancy, lalo na tabala ito sa school. Hindi raw basta-basta pwedeng hilayin ito para lang mag-vlog. Pagpapakumbaba at pag-unawa. Ipinakita rin ang pagiging considerate ni Edsy at ng team sa sitwasyon. Binanggit nila na kahit may mga plano silang content, nauurong ito dahil may mas mahalagang prioridad ang kanyang kapartner. Kaya naman pinapalawak ang pasensya ng mga tagahanga at sinabing sila mismo ay nag-adjust din. Dagdag pa ni Edsy, kahit daw siya ay humihinto rin sa pagva-vlog paminsan-minsan at hindi ito dahil sa problema kundi dahil sa pangangailangan ng pahinga o pagbigay daan sa mga personal na bagay. Pagwawakas. Bagamat may mga bulong-bulungan sa community, malinaw sa pagsasalaysay na walang sigalot sa pagitan ng love team. Ipinahayag ni Edsy ng tanging hadlang ay ang oras at schedule, hindi personal na alitan. Nilinaw niya ang lahat ng ito upang hindi na lumaki ang issue at para na rin sa kapakanan ng kanilang fan. Ex-sponsor issue kay Kalingap Edo. Sa isang bagong video mula sa isang Kalingap reactor, tinalakay ang mainit na issue ng dating sponsor Nukoy bilang CX-sponsor ni Kalingap Edo, na di umano'y nagsumbong kay Pedreng, isang personalidad na kilala sa pagbibitiw ng matatalim na komento laban sa mga Kalingap personalities, lalo na kina Kalingap Edo at BNC. Ang pagsumbong ng ex-sponsor sa isang kilalang kritiko ay pinaniniwala ang indikasyon ng matinding sama ng loob niya kay Kalingap Edo. Pangunahing tema, utang na loob at limitasyon sa pagtulong. Ang video ay umiikot sa pagtalakay ng ideya ng utang na loob, isang malalim na kaugalian sa kulturang Pilipino na ayon sa reactor ay madalas nagiging sanhi ng samaan ng loob sa pagitan ng tumutulong at tinutulungan. Binigyang diin na kung ang pagtulong ay bukal sa puso, hindi dapat umaasa ang sponsor ng kapalit gaya ng kontrol sa personal na desisyon o buhay ng tinutulungan. Sa halip, ang tunay na gantimpala ay ang kasiguraduhan na ang ibinigay na tulong ay napupunta sa tama at hindi nasasayang. Ang sumbong ni Mylene Mother sa komento ni Mylene Mother sa live video ni Kalingap Edo, open quote, Ed, si CX sponsor mo na si Blank, nag-comment kay Federico, malaki daw siya natulong sa'yo, wala ka daw utang na loob. Close quote. Ito ang naging trigger ng mas malalim na talakayan ni Kalingap Edo at ng reactor tungkol sa tunay na kahulugan ng utang na loob. Opinyon ng reactor, 1. Kung tumutulong ka, huwag magbilang. Ang tunay na pagtulong ay hindi dapat may kasamang pagbibilang o pagmamalaki. Kung ang intensyon mo ay tumulong, ibigay ito ng malaya taos puso. Tualamin ang limitasyon ng sponsor. May mga pagkakataon ayon sa reactor na may mga sponsor na nagiging demanding.
Pati personal na buhay ng vlogger gaya ni Kalinga Pedo ay gustong kontrolin, lalo na kung may kinalaman sa love life niya, gaya ng sa kanyang rumored partner na si Beyonce. 3. Walang utang na loob. Sa panig ni Kalinga Pedo, pinahalagahan niya lahat ng sponsor na nagtitiwala sa kanya. Pero kung ang tulong ay ginawang leverage upang manipulahin siya, hindi na ito makatwiran. Hindi raw utang na loob ang sukli, kundi pagmamahal, respeto at tiwala. Huwag umabot sa pag-aatras ng suporta. Dahil sa hindi masunod, ang suporta ay dapat walang kondisyon. Kung hindi ka masunod, huwag agad magtampo o manira. Kung may sugestyon, daanin sa respeto. Maaring magbigay ng mungkahi ang sponsors, pero hindi na dapat humantong sa pakikialam sa desisyon sa personal na buhay. Paglilinaw sa panig ni Kalinga Pedo. Hindi raw siya nabigo sa mga sponsors na hanggang ngayon ay taos-pusong tumutulong sa kanyang adikain. Hindi siya gumagamit ng tulong para sa luho, sugal, bisyo o maling gawain. Kaya raw dapat masaya ng sponsors kung ang pondo ay napupunta sa beneficiaries. Ang utang na loob ay hindi dapat hinahanap, kundi kusa itong iginagawad sa pamamagitan ng respeto at pagkilala. Panghuling mensahe, ang pagiging sponsor ay hindi lisensya upang pakialaman ang buhay ng isang taong tinutulungan. Dapat laging may mutual trust at paggalang. Kapag ang pagtulong ay ginagamit para humingi ng emosyonal na kapalit, ito ay hindi tunay na pagtulong kundi manipulasyon. Mensahe sa mga sponsors, open quote, I enjoy ang pagtulong. Maging blessing, hindi pressure. Ang pinakamagandang sukli ay respeto at ang kaalaman na napunta sa tamang tao ang iyong tulong, close quote. At Viancy, lalo na ang nangyaring kaganapan sa likod ng kamera. Shoutouts at pagkilala sa mga Kalingap supporters. Bago pumasok sa mas seryosong bahagi ng diskusyon, binigyan muna ng host ng special shoutouts ang mga supporters tulad ni na Madam Eden Abed, Sir Ronnie Balilo, Madam Fiorcina at Madam Lucila Ladaran. Sinundan ito ng pagbati at pasasalamat sa mga OFWs, silent viewers at mga kamember ng Team Karepa. Ipinahayag rin ang patuloy na suporta sa mga haligi ng Kalingap community, Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, Edna Vlogs at Madam Jackie Tapia, na ayon sa host ay tunay na may layuning tumulong sa mga nangangailangan. Nagpakilala rin ang host bilang si Kalingap Kel at hinikayat ang mga bagong viewers na mag-subscribe at i-like ang channel, habang binanggit na ang layunin nila ay makatulong sa pamamagitan ng pabahay, scholarship at financial assistance. Off-cam issue ni na Edsy at Viancy. Sa puntong ito, ibinahagi ang tila kontrobersyal na usapin ang pagkakawala ng bagong vlog mula sa tambalang Edsy at Viancy, Etsy Vlogs. Sa video raw ni Kalinga Pedo, binanggit na may nangyaring off-cam sa pagitan ni na Papa Eds at Viancy. Bagamat hindi diretsahang sinabi kung